dalawa ang pain, ang grief, Yan. yung dinadala sa sakit ng mga nawawalan. Tinatawag yan. Yung emotional grief mo, Emotional damage. Yan. na sobrang sakit na nawala yung mga mahal mo sa buhay. Pati yung financial grief mo, kasing walang-wala ka. So at least yung financial man lang, At least ikapacitate mo yung mga nawalan. Tama, tama. Oo. Para yung kalahati ng grief mawala, Makakatulong. maaasikaso nila yung emotional grief nila para makabalik sila sa normal na pamumuhay sa mabilis na paraan. Nakaminos na makaalalahanin nila. Yes. Diba? Ito na. Usalaw natin ang lalawigan ng Aurora. Salamat, alas 6:22. Makalang mo meron magpapanukala niya na dagdagan niyo ho. Sana may Ang talaga ng makaisip. buhay. Oo, ganda ng punto mo yun. Dapat meron. Okay. Ito tayo ang Information Officer ng Office of Civil Defense Region 3 na nakakasako po sa lalawigan ng Aurora ating makakausap si Raymond Garcia. Sir Raymond, magandang umaga po. Welcome sa Double Y, sa Double B, Radyo na, TV pa. Magandang umaga po. Yes, magandang umaga po. Wala po na ating mga tagapakinig. Kumusta po muna ang Region 3, lalo na po dyan sa bahagi ng Aurora? Ano na po ang, kung na-monitor niyo, anong sitwasyon? Sa kasalukuyan po kahit na pumasok na sa ating Philippine responsibility ang pagyunguan, nasa tropical cyclone wind signal number 1 po ang Central Luzon. Habang kanina po tumawag tayo sa probinsya ng Aurora, nakakaranas pa rin po sila ng cloudy skies at the moment. Pero wala pa po malakas na pag-ulan. Wala pa po tayong na-receive ng mga pagulan-ulan. Ang general weather do po doon sa probinsya ng Aurora is cloudy skies. Cloudy. That's good. Walang araw ha. Cloudy, kalmado. Oo. Walang ulan. Pero malakas na po ang ano-ano. Meron na rin po silang nararanasang mga paglakas ng alon sa mga kasalukuyan, pero base na rin po sa ating panayam sa bawat municipal DRI office. Nakahanda naman doon po sa kung ano man yung mangyari doon sa kanilang mga areas of responsibility. Sir Raymond, nakapagsimula na ba ng evacuation dyan sa bahagi po ng Aurora? Kasi ang balita namin na kami umagang umpisa na yan eh. Preemptive. Sa preemptive evacuation. Yes po, parang meron po silang plan. Bayan ang Tsaka bilang ako sa coastal area, ang estimate nyo na dapat ibigas. Sa pagkakaalam po natin, usually nasa coastal area ay yung sa lalawigan ng Aurora ay yung Licadi Park. So meron pong doon po sa buong Aurora, meron tayong kabuuang 9,800 families. Yun po sa kabuuan ng Aurora meron composing of 115 barangays, or that is also equals to 36,661 individuals. Oo. That is for the whole Aurora. Whole Aurora, oo. So, ilang porsyento dyan yung mga nasa coastal talaga? Siguro po, wala naman po siguro mga 50% doon sa total individuals ang nandun sa ating coastal, along the coastal areas, particularly sa Licadi Park. Ang Aurora madalas so talagang dinadaanan niya ng bagyo. May mga evacuation centers na ba tayo kahit papano, matibay-tibay just in case medyo ang paglandfall malakas-lakas sa area niya. Yes po, marami naman po tayo available evacuation centers. So kung minsan, nagagamit din po tayo kanilang mga classrooms at temporary evacuation areas doon po sa area ng Aurora. Suspendido na po lahat ng aktibidad sa mga dagat dyan kasi kilala naman ang Aurora, di ba, bilang isa sa mga lugar na mahilig yung mga surfers dahil maganda ang alon dyan sa Raymond. Yes po, tama po yan. I think noong November 7 ay naglabas na po ang Philippine Coast Guard Aurora Station ng temporary suspension of voyages, particularly sa mga small vessels and watercrafts doon po sa kanilang area of responsibility. Paano yung mga